sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan? Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. Araw po ngayon ng Martes. Huling araw ng Hunyo 2026. Sa ulo ng ating ACS Balita. ACS Balita. Unang engineer, analog astronaut ng Pilipinas, magiging bahagi ng space research mission sa Poland. Mas mahigpit na proteksyon sa mga bata laban sa panganib ng social media isinusulong sa Kamara. Dating Public Works Secretary Manny Bonoan, planong gawing state witness sa mga kasong may kinalaman sa flood control scam. Senate Impeachment Court naglabas ng pre-trial order para sa paglilitis kay VP Sara. Matinding dalay ng trapiko nararanasan ngayon sa EDSA dahil sa pagdagsa ng mga rallyista. At grade 10 student sa Bulacan patay sa pananaksak, guro arestado. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... ACS Balita. ACS Good News. Magiging kinatawan po ng Pilipinas si Dr. Mark Angelo Purio sa Space Research Mission sa Poland. Si Dr. Purio ang magiging kauna-unahang engineer analog astronaut ng bansa sa Poland Research Mission at ika-4 na analog astronaut. Sa post ng Adamson University, kinilala nito ang paglahok ni Purio sa Lunares sa Analog Astronaut Mission M4.26 kung saan makakasama ito sa international crew ng mga mananaliksik na magsasagawa ng pag-aaral upang suportahan ang mga susunod na misyon sa buwan at Mars. Galing, galing. Samantala, isinusulong naman ni House Speaker Faustino Boji D ang mas malakas na mga safeguards o pananggalang upang maprotektahan ang mga bata laban sa lumalaking banta ng social media. Ayon kay Speaker D, tungkulin ng pamahalaan na tiyaking nagsisilbi ang teknolohiya sa ligtas at health development ng mga kabataan sa halip na ma-expose sila sa panganib. Layunin na ni Speaker sa iniharap na House Bill 9965 o Children's Social Media Safety Act, kasama si House Majority Leader Sandro Marcos na magtatag ng kauna-unahan na comprehensive framework na nagre-regulate sa mga bata sa paggamit ng social media. Ayun, sinabi ni Speaker D na malaki ang papel ng social media sa pang-araw-araw na buhay, kaya nararapat lamang na tiyakin ang kaligtasan ng mga kabataan habang ginagamit ito. Pero nasan dito, Mother, yung age, yung edad ng paggamit ng social media? Sa Senado 16. Hanggang below 16 and below. Below 16. Oo. Below 16. May mga iba't iba silang mga panukala. Meron pang ewan ko kung ito yung kay Speaker D na below 13, bawal pa talaga. Hindi pa dapat na magkaroon ng social media account ang isang 13 anyos isang below 13 years old. Yan. Yung 13 to 16 kailangan may parental consent. Supervision. Tsaka consent, kumpatsero. Hindi pwedeng makapag-open ng account
ang isang 13 to 16 Nang walang imprimatur. nang walang imprimatur ng magulang. magulang. Yun ang importante. Yun ang importante ron. At dapat yun ang mga napag-uusapan. Dahil ngayon, ang dami na talagang mga bata ngayon na edad 13 anyos, pababa. Mas mababa pa. May active na active sa social media. Saka, kumbatsero, ang nangyari kasi ginawa ng tagapag-alaga ng bata, Yung yung social media. ayun na nga, Yung ayun na TikTok, nga. magugulat Ayun na nga. ka, mga bago-bago pa lang lumalakad yung bata, may TikTok account na eh. Ayun na nga, yun na nga. Oo. Oo. Ginawan pa ng TikTok account nung nanay Ng niya. nanay. Ayun, Oo. yun na nga, ganun na nga ang nangyayari. Kaya, Kaya ito, dapat ito at kaya nga sabi natin dapat ngayon pa lang kahit ang executive, kahit ang DICT sa harap nitong mga nangyari ngayon, hindi, ng wala, kahit wala pang batas. dahil wala pang Kahit batas, wala pang dapat batas. uma-action na. Totoo. Lagi nga sinasabi kasi ng DICT, kailangan natin ng batas, kailangan natin ng batas. Hindi pwedeng puro gayon. Hindi Kilos! Ngayon na! Now na! Bayan na! Kilos na! Bangon na! Bayan! Ano Teka, pa ba yan? meron yata ibang may-ari nun. Hindi, wala na eh, wala. Wala na. Atin na yun. Atin na yun. Bangon na! Bayan! Joel, bangon na! Tanghali na! Alas 6:10 ng umaga, tuloy ang ACS Balita. Plano ng Office of the Ombudsman na gawing state witness si dating Public Works Secretary Manuel Bunoan sa mga kasong may kaugnayan sa flood control scam. Kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nakapirma na si Bunoan sa kasunduan para makipagtulungan sa investigasyon. Nagain na rin ang mosyon ng kaniyang tanggapan sa Sandigan Bayan upang alisin si Bunoan bilang akusado sa kasong plunder na may kinalaman sa 573 million na pesos na flood control anomalies na kinakaharap ngayon ni Senador Jinggoy Estrada. Sabi ni Remulla, mahalaga ang testimonya ni Bunoan dahil sa mga nalalaman niya sa buong institusyon na magpapalakas ng kaso laban sa mga sangkot sa flood control scandal. Maganda yung punto ni Kuya Angel kanina kung batsero eh. Ano ba punto ni Kong Angel? Sabi niya, baka wala nang matira dyan sa mga kinasuhan na yan. Oo. Lahat na lang ginawang state witness. Yun. Oo nga. Totoo yun. Baka ang mga matira dyan, mga dagandingding na lang. Tsaka ang tanong dyan, sila ba ang pwede talagang maging state witness? Sila ba ang least guilty? Sila ba ang least guilty o sila yung mga most guilty? Oo. Kasi kapag iisipin mo, paano ba mabubuo ang flood control scam? Ang paano ba magagawa ang mga ghost projects? Yes. Parang hindi kaagad maiisip ng isang congressman ng isang senador yung scheme. Oo. Parang ang makakabubuo ng ganun yung nag-i-implement ng project. Yung nakakaalam ng project. Totoo yun. Diba? Totoo yun, kumbatsero. But of course, alam mo na yung mga congressman, magagaling eh. Maliban na lang yung congressman na contractor. Contractor, magagaling. Alam niya yun. Alam niya yun. Alam Yung kumbatsero. contractor. Pero yung isang tunay, yung talagang congressman na wala namang background wala namang negosyong construction, hindi kaagad hindi niya maiisip yung ganung scheme. Maaring gawin niya yon, pero may nagturo sa kanya na nandun sa loob talaga ng DPWH, yung nakakaalam ng Kaya implementation. maraming mga kababayan tayo gusto nang magpunta na sa kalsada. Tara na nga! Tara na ka sa kalsada. Doon na tayo sa kalsada. Yun ang sabi nila. Totoo yan. ACS Balita. Kaya puntahan na natin ang kalsada. Ayan. Si RH5 Val Gonzales andon sa EDSA People Power Monument. Sa mga kagigising-gising lamang ho ngayon at kabubukas ng kanilang mga radyo at telebisyon, meron hong pagkilos dyan sa EDSA, dyan sa may tapat ng People Power Monument. Apektado na po. Kanina nadaanan ko ang bahagi niya ng EDSA. Yung buntot ng northbound ay lagpas na ng crossing. Naku, layo Lagpas na. na ng Shaw Boulevard, malayo na. Yung galing naman ng Cubao, apektado na rin, kumpatsero. Sa dami ng mga nagpupuntahan, may mga naglalakad, may mga nakasasakyan na pumaparada sa gilid at pumupunta diyan sa People Power Monument. Kanina pa yon. Sabi mo, kanina pa. Ngayon kaya, ano na sitwasyon? Nandun sa EDSA, si RH5 Val Gonzales. Kamin Val! Jerry at Anthony, sa mga oras na ito ay itong nakikita ninyo dito sa aking likuran
ang kasalukuyang sitwasyon ng EDSA People Power Monument o tapat ng EDSA People Power Monument. Itong kanto ng EDSA White Plains. Ito yung sitwasyon. Sarado na itong bahagi ng EDSA northbound at bull-bull na ang dali ng trapiko. Tama ka dun, Jerry. Talagang nagatid na dali ng trapiko itong northbound ng EDSA. At kung makikita ninyo dito sa aking likuran, meron namang itinira na isang lane. Dito sa maliban doon sa bus lane ay meron pang nadadaanan na ibinigay. Kaya kung merong dadaan na mga sasakyan, lalo na ng mga Philippine National, mga miyembro ng PNP, ay napapadaan sa labas ng sa labas nitong sa busway. Kung makikita ninyo ay nagsisigawan yung mga tao dahil yun pong northbound ng EDSA bus carousel na dapat ay para lamang dun sa mga bus ay pinapadaan na ngayon ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority ng iba't ibang mga sasakyan mula sa motorsiklo, iba pang mga bus, mga provincial buses, mga pribadong mga sasakyan at iba pa, maging yung mga naghahakot ng basura. Kanina ay maya yung sigawan ng ating mga kababayan nung dito sa kabang ito ng EDSA. Lalo na kung mayroong dumadaan ng mga tourist bus dahil Jerry Anthony, yung mga kababayan natin na nanggagaling sa iba't ibang lugar, meron pang galing ng Laguna, meron galing sa iba pang mga lugar, ay makikita mo meron tourist bus number. Yung tourist bus number ay isang indikasyon o isang kanunay na talagang napaghanda nito ng oras para makapaghatid ng iba't ibang ating mga kababayan na nanggaling sa iba't ibang mga lugar. Kung maisusum ng ating cameraman na si Seth Apostolo Jr., yung makikita ninyo yung kabaybay, ayun, bumaba na yung awat ng Iglesia ni Cristo na binabayubay, ayun, binabayubay, yan yung indikasyon na grupo ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ang ngayon ay nandito sa lugar dahil yung kanilang mga maging yung mga bus ng Ira University yun nandito sa harapan, 1, 2, 3, 4 yung naaabot ng ating paningin mula dito mismo sa halos pinakatapat nitong sa People Power Monument ay makikitang naghatid ng mga kababayan natin na nagtutungo dito sa lugar na ito. Dumadaan sa mga oras na ito ang isang tourist bus ito na wala kang makitang markings dahil kanina yung iba ay galing lang ng Laguna, Victoria Laguna kanina. May nakausap ka kanina, galing pa ng Palawan, di ba? Correct, Anthony. Meron pang galing ng Palawan at tinanong ko nga doon sa kausap ko kaninang madilim-dilim pa kung ay taga-Palawan pero may bahay dito sa Metro Manila pero ang binabanggit ng aking nakausap ay araw pa ng Biyernes. Araw pa ng Biyernes ay bumiyahe na raw sila mula sa Palawan patungo dito sa National Capital Region, in particular dito sa mismong EDSA People Power Monument. Ang director ng National Capital Region, si Regional Director Anthony Abirin ay nandito na sa lugar. Yung sasakyan ng PNP. Yung van na yon, diyan ba siya nakasakay? Ito yung kanyang sasakyan. Namataan ko na siya kanina dito sa lugar, Anthony. Pero biglang bumuhos kasi yung ulan. Siya ay humalo na doon sa maraming tao. Kaya nagdikot-ikot ako rin. Akala ko pa naman bagong paligo ka lang at hindi mo lang napatayo mo ba. Nabasa ka rin pala ng ulan. Naulanan ka pala. Ulan ito, Anthony. Dahil kanina, buti tumila na. Bago mag-alas 6 ng umaga kanina, ay bumuhos yung may kalakasan nga ulan. Pero yan ang Val, yan ang malakas makapag sakit, masakit. Yung ganyang mababasa ka lang ng konti. Palagay ko, dapat ituloy mo na yan eh. Ituloy mo na ng ligo. Oo. Mamaya. Na tayo kanina, susundan ko yung payo mo, Jerry. Jerry, dahil lalo pat may sipon na talaga ako bago pumunta rin. Yan na nga problema. Dapat may vitamin C tayo dyan. Ito, papakita lang ng ating Sige. Chef Apostol, yung mismong pinaka
pinaka-entablado o yung pinaka-harapan, yung upper portion nitong harapan ng EDSA People Power Monument ay hindi ito maring maakyat ng ating mga kababayan dahil ito'y napapalibutan at guardyado ng mga tauhan ng Quezon City Police District. Yun yung makikita dito sa lugar na ito. Sa ngayon ay yung deployment ng Philippine National Police ay mayaring dumadaan, hindi na dumadaan dito sa may EDSA busway. Kung hindi, nabibigyan sila ng espasyo para makausad yung mga galing doon sa Eastern Police District at maging doon sa Southern Police District ay dumadaan dito sa pinakalabas na ng EDSA busway para... Pero ayan, nakikita ko Val, may nakakadaan na, no? Mabilis na may nakakadaan na dyan. EDSA busway na pinadaan yung mga kababayan yung mga- nating ayan, motorista o kaya private. Kaya pala mabilis. Oo. Nasa busway pala yun, ano? EDSA busway, pagkatapos sa Jerry at Anthony, ay meron pang ibinibigay na isang lane. Yun, may isang Mga lane. kababayan, Oo. sa labas ng EDSA busway, may isang lane na binibigay. Oo. Kapag miyembro ng Philippine National Police at mga ambulansya, Oo. yung dumadaan na sinusundan naman ng mga kababayan natin na motorsiklo para mas mabilis silang makarating sa kanilang pagpasok sa trabaho. Kung sila'y galing ng Makati o Ortigas area patungo dito sa bahagi ng Cubao at Camanaba area. So, Okay. yung sitwasyon sa mga oras na ito, mula rito sa EDSA People Power Monument dito sa Quezon City. Ako si Bang Gonzales, Liga Ray, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, RH5 Val Gonzales. Puntahan naman natin ang liwasang Bonifacio sa Maynila. Meron din ba? Meron din bang pagkilos dyan sa liwasang Bonifacio? Andon si RH9, Tina Nolasco. Kamintina! Katonyeng ka, Jerry, huminto na ang ulan dito sa liwasang Bonifacio, Maynila. At nagsibalikan na ang mga release ng pansamantalang sumilong kanina. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pag-set up ng LED screen, stage at tent at natiling tahimik o tikom ang bibig ng mga release ng ating nakapilya sinusubukang makapanayam ngayon. At ayon sa mga tauhan ng Manila Police District na ating nakapanayam, alas 12 ng madaling araw pa lamang ay nagkatipon na ang mga release dito at naglatag ng kanilang mauupuan. Habang ngayong umaga, unti-unti pa rin nagsisidatingan ang mga release dito na sinasabi nga at atin rin nakapanayam ang ilan na miyembro daw sila ng INC. Pero sinusubukan nating kapanayam ang kanilang tagapagsalita. Pero ngayon ay tumatanggi pa silang magsalita kaugnay dito sa kanilang isasagawang anti-corruption rally. Sa ngayon ay abala itong ating mga tauhan dito sa liwasang Bonifacio sa pag-set up nitong tent. At habang ang mga release naman ay nanonood dito sa kanilang presentasyon dito sa LED screen na inihanda dito sa mismong lugar o dito sa liwasang Bonifacio. Yan muna ang update dito sa liwasang Bonifacio sa Ermita, Maynila. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Tina. RH9 sa Maynila. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, Dos por Dos! Dos por Dos! Oras po natin, Achi, Ahya, Mr. Jelom Tang, Lakyam, Diapsa. 6:23 na umaga, magbabalik po ang... ACS Balita! Ladies Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, katanggalang makapit, madikit, malupit na dumitman siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is pride, all you need is pride, ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita! Uy, magandang balita rin ito, kumbatsero. Muli pong nagbigay ng karangalan sa Pilipinas ang eksperto sa marketing at branding na si Dr. Karen Diasis. Si Dr. Si Dr. Karen Si Doc. Diasis. Oh. Matapos niyang natanggapin ang dalawang prestigyosong pandaigdigang parangal mula sa World Marketing Congress
at World Women Leadership Congress sa seremonyang ginanap noong June 26 sa Dusit Thani, Manila. Kinilala po si Dr. De Asis bilang isa sa mga 2026 Most Admired Marketing Leaders of the Philippines bilang pagkilala sa kanyang kahusayan sa pamamahala ng mga tatak o brand management, customer-centric marketing, innovation at corporate social responsibility. Ginawaran din siya ng Philippine Woman Leaders Award na nagbibigay pugay sa mga kababaihan na nagpapakita ng katatagan, makabagong pamumuno at kakayanang maghatid ng positibong pagbabago. Dagdag ang mga parangal na ito sa kanyang kahangahangang talaan ng mga pagkilala kabilang ang 2025 ASEAN Women and Entrepreneurship Award kung saan kinatawan niya ang Pilipinas. Patay ang isang 14 anyos na grade 10 student matapos pagsasaksakin sa loob mismo ng kanilang bahay sa Baliwag, Bulacan. Kwento ng ina ng biktima, bandang alas 3:30 ng madaling araw nang silipin niya ang kanyang anak sa loob ng kwarto. Dito umano niya nakita ang biktima na may saksak sa leeg. Nako. Ay, sus, Mario Josep. At naliligo sa sariling dugo. Sus. Napag-alaman na nadatnan din ng ina ng biktima sa loob ng kwarto ang isang guro na si alias Dax na ngayon nasa kustodiya na ng pulisya para sa investigasyon. Batay sa inisyal na pagsisiyasat, naninirahan sa bahay ng biktima ang naturang guro, ngunit hindi pa malinaw sa ngayon kung ano ang koneksyon nito sa nasawing estudyante o kung nangungupahan ito sa kanila. Ilang taon yung estudyante doon? 14 anyos, grade 10. Grade 10. Mariano kain doon. No? Bakit ba pag naumpisahan ng balitang estudyante, Sunod-sunod. di ba, puro estudyante. nag-umpisa yan doon sa mga taga-Ateneo, estudyante, di ba? Tapos, nasundan nun sa Tacloban. Sa Tacloban, sa At, Cavite, meron Cavite. din. Oo. Talagang... At isa iba pang lugar, meron din. Iba-ibang lugar eh. Oo. O baka naman napagtutuunan lang natin ng pansin kapag uso. Parang Tayo mga taga-media, tayo taga-media rin, parang ano? uso eh. Oo. Pero hindi rin ano eh. Hindi rin naman lalabas sa balitang ganyan. Kung wala talagang Kung nangyari. walang nangyari, May correct. mga nangyayari talaga eh. Oo, kaya may mga nangyayari nung nakaraan na hindi lang napagtutuunan. Hindi lang nababalita. Ay nako, sana na may huwag nang madagdagan pa. Welcome po kay Senator Lauren Ligarda ang pinal na bersyon ng Basic Education Voucher Program Act na inaprobahan ng Bicameral Conference Committee. Ayon kay Senator Ligarda na siyang co-author at co-sponsor ng naturang panukala, layon daw po ng Basic Education Voucher Law na bigyan ng mas malawak na opsyon ang mga eskwelahan at mas maayos na kapaligiran ang mga mag-aaral. Sa pamamagitan anya nito ay mababawasan ng siksikan sa mga public school, maiibsan ang mataas na student-to-teacher ratio at mabibigyan ng pagkakataon ng maraming mag-aaral na makapasok sa mga pribadong eskwelahan. Giit ni Senator Ligarda, mahalagat napapanahon ang reformang ito na nagtataguyod ng access at katarungan sa edukasyon habang sumusuporta hindi lang sa mga mag-aaral kundi maging sa mga guro at paaralan. Maganda to, Senator Ligarda. Kasi maraming mga kabataan na talagang pwede naman sa public school dahil maganda naman public school natin. Kaya lang, siksikan na. Siksikan. So, Yan ang problema ang eh. option, pumunta sa private schools. Ayos ka, Pero bata. dahil yung iba hindi kaya ang pagpapaaral sa pribadong eskwelahan, yun ang dito Eto na. papasok yan. Eto na yun. Ayan. Samantala, Eto na, kumbachero, si Val Gonzalez. alamin kasama natin na ang follow-up ni Val Gonzalez dyan sa EDSA. Kasama na ngayon ang NCR PO Chief RH5, Val Gonzalez. Coming, Val! Magkasama itong si QCPD Director, Police Brigadier General Glenn Silvio at itong si CRPO Director Anthony Averin Jr. doon sa paglilibot at pangangasiwa sa seguridad at sitwasyon dito sa EDSA People Power Monument. Live po tayo with Anthony at Jerry. General, kumusta yung initial assessment po ng NCRPO? Ang initial assessment natin, so far po ay wala pa no pong untoward incident na nangyari and dumarami po yung crowd. And pinakiusapan natin sila na wag harangan po yung buong EDSA po. Parang sa gano'n ay yung ibang kababayan natin ay makatawid, ay makabiyahe rin po kung saan po sila papunta, makapasok sa trabaho or whatever. Nabulaga ba ang kapulisan General o may intel report na kayo na mangyayari po ito ngayon? May mga na-receive tayong intel report. The only problem is when. So, kagabi, may na-receive tayo na ngayon nga, alas 3 ng madaling araw. Na-receive natin. Na-receive natin yung information about it. Isang major thoroughfare, isang pangunahing daanan dito sa EDSA, dito sa Metro Manila itong EDSA.
at ngayon ho ay hindi na nadadaanan. Ang concern ng marami, paano papasok yung ating mga kababayan? Ano ang plano po ninyo, General Abirin, sir? Tama po kayo dyan. Kanina, mas malala po kanina dahil talaga pong nagkaroon ng standstill yung traffic dito, naparahan. Kagaya nga ng nasabi ko kanina, nakiusap tayo sa kanilang leader na sana yung mga kasama nila is mag-move ng konti nang sa ganun may puwang kung saan pwedeng makadaan yung ibang motorista. And as of now, kahit papaano may nakakadaan po ngayon. Oo. Ayan. May usapan na ba, Val, may usapan na ba, pakibigay mo nga sandali, may usapan na ba kung gaano katagal ang pagtitipon na yan? Nagsasalita itong si General Abirin dahil ngayon lang namin siya nakita visible sa media. So sa bayan na itong maririnig ngayon sa Radio Patrol DZMM, pakinggan natin si General Abirin. Estimate natin kanina 500 as per MMDA ngayon. Estimate yung tinatanong, Jerry Anthony. Dami ng mga pupunta. Lalo't dumarami pa, parang yung iba po isa kayo ng mga... Yung crowd estimate po, hindi ko po masabi yung exact. Kasi hinintay ko po yung nagpalipad ng drone kung ilan po yung ano. May sistema po kasi dyan sa pag-estimate ng crowd. So we will just update you on the crowd estimate. General, may mga camera naman. Makikita nyo naman siguro kung gaano karami. General, Yung ating anchor, si Anthony Tabernat, Jerry Bay, may karagdagang katanungan. Yes, go ahead, Jerry Anthony. Opo, Kuyang, si Katonying po, good morning. Good morning po. Opo, sa pakikipag-usap niyo po sa mga leader po ng mga nagtitipon, ano ba, may nabanggit ba kung hanggang kailan po sila dyan? Sa ngayon po, kanina, wala pong definite na schedule kung hanggang kailan po ito. But one thing for sure, sa pakikipag-usap natin sa kanila, ay napagbigyan tayo na wag baraan yung EDSA at hayaang magkaroon ng ng smooth flow, yung kahit isa o dalawang linya man lang. Nang sa ganon, yung ibang mga kababayan natin ay hindi rin maperwisyo. Opo. Ano po ba, sir, ang panawagan ng mga kababayan natin nagtitipon-tipon dyan? Anong kanilang mga kahilingan? Wala po silang nabanggit kanina na kahilingan nung tanungin natin. So we will wait and see. We will update you kung ano po yung specifics ng mga panawagan po nila. Aside from EDSA, ano pa po ang mga sites na pagdadausan ng ganitong klaseng pagtitipon, General? Asok daw po, yung convergence po natin ay andito po sa Connecticut, doon sa kabila ng People Power Monument, tapos dito sa People Power Monument, yung heavy concentration. And at the same time, we receive report na may convergence din po dito sa may Liwasang Bonifacio sa Manila. And kagaya ng sabi ko, we will update you on the developments po. Yes, sir. Thank you, Thank you, General sir. RD. Thank you po. Okay po. And si General Abirin, ang director ng Regional Police Office ng National Capital Region na nandito na ngayon sa lugar na ito. Sa ngayon, Jerry Anthony, ay lalo pang dumarami ang bilang ng ating... Ayan. May nakakadaan naman na Val. Kaya pinapansin ko yan. Para ipabatid sa mga kababayan natin na nakakadaan dyan sa EDSA. Hindi siya barado. Oo, dahil ang ginagamit na ngayon ng mga pampublikong sasakyan maging ng mga pribado ay itong EDSA busway na hindi naman tuloy-tuloy. Wala namang harang kasi yan eh. Ng ating mga kababayan. Kaya napakahalaga ngayon ang papel ng EDSA busway para makarating sa kanilang pupuntahan yung ating mga kababayan, maging itong Metro Rail Transit 3 o itong MRT 3. MRT, ayun, bilis oh. Nasakyan ngayon ng ating mga kababayan na papasok ng trabaho, papasok ng eskwelahan at magtutungo sa iba't ibang mga lugar. So sa ngayon ay medyo maulap pa ang kalangitan dito sa lugar na ito. Indikasyon na maring bumuhos pa yung pagulan dito sa bahaging ito ng EDSA dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, DJ Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. RS5, Val Gonzales. ACS Balita. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay! Intindi, ma-aksyon ng umaga natin. Aksyon! Ngayon! Ayan. Bago! Maaga tayong ginising at
in-excite ng mga pangyayari. So ano? hindi lang pala doon sa northbound may convergence, meron din sa kabila. Kabilang side, doon. Pagtawid So sa Connecticut. Connecticut. May Connecticut. Ayan. Pero pag binasa natin yan, tayo pag tayo binasa mga- natin, Connecticut. 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 Diyan sa sa Connecticut. Doon sa atin yan. Ang tawag yan ay Connecticut. Connecticut. Ayan. Tapos po, meron din sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. At may set up na nga po doon. So ang tanong, bagamat hindi po nasagot pa ni General yan, hanggang kailan ba yan? Ayun, oo. Hanggang kailan ba yan? May mga paparating eh. May paparating pa. May mga paparating pa. At Kaya kanina may mga na-interview na rin naman si Val. Ang sinasabi niya nung nakausap niya ay ito ay paghiling sa gobyerno na ilantad o ilabas ang katotohanan at huwag supilin o gipitin yung naglalabas ng Yan. katotohanan. Tama naman talaga yun. Oo. Yun po yung narinig natin kanina. Oras po natin, Lakyam Samchit Hun 6:37 ng umaga. Samantala, doon po sa ating mga kababayan na nakatutok po sa DZRH, baka po gusto nyong magkamal ng limpak-limpak Aba. na salapi. Wala kayo ibang dapat gawin kundi magbukas ng radyo o Ayan. kaya ng telebisyon, Ayan. makinig Ayan. sa DZRH, lalo na sa 2x2, Ayan. lalo na sa mga taga-barangay San Antonio, Quezon City. Barangay Sambayang parang alam San ko yan, sa may Antonio. Frisco. Sa may pababa na gano'n, sa may Frisco. Yung dating Bayantel, sa tapat na gano'n. Oo nga. Lalo na batang Frisco tayo. Malapit ba doon yung gawaan ng lumpia wrapper dati? Medyo malayo. Medyo malayo. Kumbachero. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! At ang ating word of the day ay witness. 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 Ayan. Testigo. Minamisan na yung natawag na wetness. Naalala ko tuloy si dating House Prosecutor, dating Judge, Sering Apostol. Apostol, yan. Sergio Apostol ng Leyte. Ayan. Madam Wetness. Madam Wetness. Teka muna. Si Tata Sering be. Hindi na natin nababalitaan Baka naman na anyway, magandang umaga po sa mga taga Leyte. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo. Yan po ay mula daw po sa konteksto ng si dating Public Works Secretary Manny Bonoan ay gagawin ng isang state witness. Ayun. So bukod kay Bonoan, may mga nauna na si Undersecretary Robert Bernardo. Arevalo. Bernardo. Tapos may isa pa. Si Engineer. Tao ba to? si Engineer. Divina Gracia. Ano ba? Basta mayroon pa isang engineer. May isa pang RD, kumbachero. Kaya sino na lang matitira? Teka, baka ginawang testigo yung Bryce Hernandez, ha? Hindi. Baka ginawang... Sobra na kapag... Hindi, si Henry Alcantara kinuwang testigo, di ba? Si Henry Alcantara, yung tinutukoy ko kanina. Ayan. Pero si Bryce, Hindi. sumusobra na yan. Tingnan natin kung may matira pa. Ho? Tsaka doon sa mga kontraktor, lalo na yung mga binanggit ng Pangulo, doon sa kanyang zona, yung binanggit niyang nakasentro sa 10 contractors lang, ang malaking porsyento, Kalahati yata eh. kalahati ng mga flood control projects. Yung Legacy. Yung Legacy, tinanggalan Yung ng number lisensya, naibalik na lisensya. Magaling. Kagaling. Ito ba yung pogi? Yan ang pogi. Kaya iba ang pogi. Iba talaga. Kapag pogi ka wala kang kaproblema. Walang kaproblema. Bukod sa mga diskaya, sa mag-asawang diskaya, wala na yata. Oo nga, no? Di ba? Pero ano na nangyari? Pero ako, kumbachero, namamalagi ang aking panindigan na kung meron mang least guilty dito, yung mga kontraktor. Kasi meron ba namang kontraktor na gustong mabawasan yung kita nila? Tsaka hindi yan eh.
pera ng gobyerno to eh. Sino bang may control sa pera ng gobyerno? Eksakto. Taga-gobyerno. Saka yung sasabihin, kasi naglagay ka, hindi naglagay, hiningan nga yan. Dati sanay na maliliit lang kaya nga. hinihingi dyan eh. Kaya nga. Nung hiningan na ng 25%, ng 30%, naobliga ng maging substandard ng proyekto. Dahil hiningan ng malaki. Dahil hiningan ng malaki, nino? Ng mga taga-gobyerno. Ayun. Yun ang problema. Pag sinabing taga-gobyerno, nasa executive at legislative. Yun yan. Ayos ka, bata. 6:41 na umaga, magbabalik po kami bukas. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check. Humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Pumayag na ang kampo ni Vice President Sara Duterte na buksan ang selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng mga record sa buwis ng mag-asawang Sara at Attorney Man Scarpio. Ngunit, sa ilalim ng mahigpit na kondisyon. Kondisyon pala. Inilarawan ni Attorney Benjamin Talosa Jr., spokesperson ng House Prosecution Panel, ang pagpayag ng depensa na mabuksan ang mahiwagang kahon na isang positibong hakbang tungo sa transparency, ngunit ipinaubaya na lamang nila sa Senate Impeachment Court ang final decision. Sa ilalim ng inilatag na kondisyon, bubuksan ang selyadong kahon sa isang closed-door na executive session upang manatiling confidential ang mga detalye mula sa publiko. Samantala, pinalakas ng prosecution ang kanilang puwersa matapos magdagdag pa ng 5 pang private prosecutors sa impeachment trial ni VP Sara. Isyu ng bayan, katotohanan. 2 por 2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Doon po sa mga kabubukas pa lang ng radyo at telebisyon, baka kayo pupungas-pungas pa. Sabi niyo, sarap matulog. Umuulan. Paulan-ulan. Talaga naman, mainit po sa labas ang mga istorya sapagkat may mga malakihang pagkilos sa kalsada. Sa kalsada mismo. Mga kababayan nating humihingi ng katotohanan. Diyan po sa EDSA People Power Monument ay may convergence ng maraming mga tao
Pero magaling din tong MMDA saka NCRPO, kumbachero, sapagkat nung unang buhos, medyo parang sarado yung EDSA, parte ng EDSA na yan. May nabarahan eh. Ganun talaga sa simula Sa umpisa. Pero nung later on, ay meron na pong mga lanes na nadadaanan para sa mga kababayan nating hindi naman kasama dun sa activities. Sa kabilang side, yung southbound lane, meron din daw po dun sa, sabi ni NCRPO Chief Anthony Dapogi Aberin, ay sa Connecticut. Meron po. At Meron siyempre, din doon. may sinusubaybayan tayo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Kumusta kaya sa Malacanang? Kumusta kaya sa Malacanang? Bakit ba ang agang pumasok nitong babaeng ito? Itong Let Narciso? Bakit? May lakad ba sila? May lakad ba kayo? Sige na nga. Puntahan na nga natin si Let Narciso. Sa oras na 4 minutes bago ang alas 7 na umaga, puntahan natin si RH14 Let Narciso sa Malacanang. Come in, Let! Isa pa. Let me try again. Let. Wala pa. Let's go. Si ano muna? Si Giselle. Nasaan si Giselle? Si Giselle, sabi ni Yuel. Teka muna. Time out. Mahina kalaban. Time first. So meron sa si Giselle. Andun na si Giselle sa EDSA. Kailangan ng reinforcement. Nabasa kasi ng ulan to si Val Tsaka Gonzales. hindi makakaya ng isa lang yon pag ganong sitwasyon. Sa dami ng mga dumagsaho ngayon sa EDSA People Power Monument, kailangan natin ng reinforcement din ng reporter. Yan. Sige nga. Okay na? Sige. Come in! Sino ang pakakaminin mo? Come in, Giselle Narciso. Come in, Let. Let me try again, Let. Yan. Okay na ba? Okay na. Parang lata. Ikot ng konti, ikot. Ayan. Ayan, okay na. Bumibiyahe na kasi. Napunta sa isang gate lang papasok ng Malacanang compound ang bukas ngayon. Sarado ang Solano Gate at Arlegui Gate ng Malacanang compound. Bagamat wala namang barikada, may nakabantay na mga pulis sa may bahagi ng Solano Street sa banda ng DBM. Kaya kung papasok sa Malacanang, ang tanging madaraanan ay ang gate sa may J.P. Laurel. Sa may J.P. Laurel Gate, wala namang nakabantay na mga pulis na ngayon. Pero isang bahagi lang din ng gate ang maaaring daanan. Ibig sabihin, yung kalahati lang ang nagsisilbing pasukan at labasan. Dahil dyan nagkakaroon ng bahagyang pagsisilip ng daloy ng trapiko papasok at palabas ng Malacanang compound. Yung JP Laurel, yun ba yung galing sa Nagtahan, ganon? Yan. Ayun, galing sa Nagtahan. Tapos dadaanan mo yung eskwelahan. St. Jude. St. Jude. Kaya nga inaasahan natin na baka mamaya mas matraffic pa. Teka, di ba may pasok na? May pasok na ba dyan sa St. Jude? Wala pa. Maaga pa sa ngayon, pero... Ibig sabihin, may kasama na ba sila sa mga... O sila ay naka-sem break pa. Naka-sem break pa yung St. Jude. Kasi marami din mapasok na bata dyan eh. Sa tabi ng... Hindi ko napapansin kasi nga, madalas na may Solano Gate ako dumadaan, dito sa may BBM. Doon sa may Ayala Bridge na. Galing na Ayala Bridge. Yung gitna, yung papunta ng... yung sa... yung papunta ng CEU, gano'n. Mga... Mindiola. Mindiola. Sa may Mindiola. Sarado naman talaga yung sa may bahagi nyo na Mindiola. Dati na. Yung sa may La Consolacion. Oo. Abisado ni Kumbachero yung mga ulahiyala dyan eh. Si Henry Ori, madalas tumambay dyan dati. Klaruhin lang natin, contrary to reports, meron kasing reports na umiikot na nakabarikada daw ngayon sa Malacanang. Ang sinasabi mo, hindi naman. Hindi nakabarikada. Sarado na yung gate, pero hindi nakabarikada. Pagka kasi barikada, parang na-imagine natin, may barbed wire. May mga container van na inilagay. Ngayon, wala naman. Wala namang ganoon. Wala naman. Okay. Thank you, Let. Mag-ingat ka. Huwag kang magpapaulan.
Ito si Letter Smith para sa DZRH. Ito sa Pilipinas, sila sa Pilipino. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Let's Marvin Gaye and get it on. Oy, binabati lang natin ng happy birthday si former Congressman Mike Defensor. Birthday mo pala ngayon. Kong Mike, happy birthday. Laban tayo dyan. Oy, binabati ka pala ni NBI Director Melvin Chicago Matibag. Ayan. At good morning din kay NIA Administrator Eddie Guillen. Uy, ang ganda ng binuksan Admin, yung Eddie Guillen. project dyan sa Sultan Kudarat at saka sa Bohol. Ang galing. Natutuwa yung ating mga magsasaka. Isa pang nagbe-birthday si Lieutenant General June Pascual. Yan, bro. June Pascual. June Pascual, Lieutenant General. Aba, promoted na yan. Promoted na yan. Happy birthday. Sa EDSA raw siya magpapakain. Ang dami dyan. Ang dami mong pakakainin. Baka mapasubo ka. Mapasubo ka dyan, ha? At sino pa bering isa pang may birthday? Si Ka-Jerry Labasan. Ngayon? Hindi niya birthday ngayon. Wala ko birthday ni Ka-Jerry. Pero lagi daw silang nakatutok din. Si Master Paul Muscare. Inuulit natin ang pagbati kay Master Paul Muscare ng Hogad family. Belated happy birthday. At si Kuyang Elsa Bartolomeo na ang agang gumising. At Talaga naman. tumitira na raw ng taho. Ngayon pa lang. Yun. Kuya Els, good morning. Kuya Vincent Miranda, maganda morning. At kay Kuyang Engineer Ronald Talens, maganda body. Kasoji Jimenez, asan ka ba? Nasa EDSA ka ba o nasa Liwasang Bonifacio? Ayan, sila ang mag-asawang Toyby and Annabel Tapalya ay nasa EDSA raw sila kung batyero. Sa EDSA. At kasama, may picture andun si Kong Lian Leviste. Andun din siya? Oo, ayan, may picture pa kasama nila. Kayo papaulan, ha? Yun ang importante. Si Katoy B, especially yung mga senior citizen. Kayo magpapaulan. Baka sipunin kayo, ha? Huwag kayo papaulan. May payong naman o kaya kapote. Yan ang importante. Kuya Marlon Santos, maganda morning. Kuya Dominic George, good morning! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sabi ni Kuya Erwin Aguilar ng Pag-asa Kumbatsero, ay meron daw pong low pressure area. Kaya expected daw po ang mga pag-ulan ngayong araw na ito, especially sa Cavite at Metro Manila. Ayun, light to moderate rains. Kaya pala ganito. Light to moderate rains. Basta magdala tayo ng payong. Payong o kaya kapote. Si Joey Garcia naman ng Ray Ken, sabi, wala yan. Yung mga ulan-ulan na yan. Talaga. Lalo na kung may pakain ka sa Ray Ken. Ayan. Bro, Joey, alam mo na. Oras po natin, Kapopoy. 4 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit nagbabaga. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangunahing balita. Senate Impeachment Court naglabas na ng pre-trial order para po sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Mas mahigpit na proteksyon sa mga bata laban sa panganib ng social media isinusulong ng Kamara. Plano ng Ombudsman na gawing state witness si former DPWH Secretary Manny Bonoan kinwestiyon sa Kongreso.
Mga ralista patuloy na dumadagsa sa EDSA at Liwasang Bonifacio, nanawagan ng pananagutan laban sa mga korap na opisyal. Ombudsman ikinakasana ang kasong plunder laban sa ilang senador kaugnay sa flood control scandal. Senator Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor kakasuhan din ngayong linggo. Misis at 3 anak na minor de edad minasaker sa loob ng kanilang bahay Nako. sa Zamboanga del Sur. At grade 7 student na nanaksak ng grade 8 student sa Bacolod, sumuko na. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. At may nanalo na het. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Babcon Purple Eternity. Ayun, yung iniisip ko kaninang may birthday kumbatsero, si Mami Dong Tan. Ay, oo nga pala, Mami Dong. Mami Dong Tan, happy birthday. Happy birthday. Hindi na po namin sasabihin kung Na ilang kayo'y taon na po kayo. batang-bata pa. Na kayo Basta bata ay pa. mami namin. Ayan, Mami ng Mami marami. Dong Mami Tan. ng marami. We Mami miss Dong Tan. you, Mami Dong. Ayan. At si Sarah. Sarah. Si Sarah Si BP. Santiago. BP Sarah Santiago. Hindi, Sarah Santiago ay birthday din pala ngayon. Aba. Ayan, Sarah, binabati ka ng iyong mister na si Benny Santiago. Ayan. Yan. May nanalo na dyan sa Barangay San Antonio, Quezon City. Naroon si RH6 Sherwin Alfaro. Sherwin! Gagaga! Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Yee! Dito sa Barangay San Antonio sa Quezon City, pero tuloy-tuloy sa pakikinig sa kanyang radyo. Ayun, na-delay na ng konti. Ayun, ang kanyang transistor radio. Magandang umaga, pangalan niyo po? Magandang umaga po. Magandang umaga Good morning! po. Ano ang pangalan? Nancy Ferrer po. Nancy Nancy. Ferrer. Okay. Oo. Nanay Nancy, matagal na ba kayong tagapakinig ng DZRH? Ay, opo sir. Matagal na po. Ilang araw na po? Ay, hindi na mabilang. Yan bang tama ba yung sabi ko, Nanay Nancy, ang Barangay San Antonio, dyan sa may tapat nung Bayantel dati? Ay, opo sir. Ay. Opo. Dito sa may Fernando po Jr. Oo, Fernando sa po may... Junior Roosevelt, Yun yung pababa, nga pala. sa may pababa, kung nasa ipababa yan may kalsadang pababa na ganun no? Palaging nagbabaha dito sa baba. Ay, opo. Patinador po yun. Pat Senador, ayan, Pat tama, Senador. Pat Senador, Barangay San Antonio. Ayos. Opo. Kung lagi kang nakikinig sa DZRH, sa 2x2, meron akong tanong sa'yo, Nanay Nancy. Naku, Opo. parang mahihirapan ka dito sa tanong na to. Sino? Naku. Ayan, nako, ito na. Sino Ayan. ang ating ombudsman? Ombudsman? Oo. Rimolya? Yun! Yan, si Ombudsman. Si Ombudsman Boying Boying Rimulya. Rimulya. Tama. Ayos. O, sige. Nasagot mo ating tanong at sino paborito mong announcer sa DZRH tuwing umaga? Jerry Baha and Anthony Taberna. Yo! DZRH. DZRH 2x2 at meron kang 1,000 pieces. Yehey! Yun ang mga ano. Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa amin. Thank you. Salamat po. Eto pa, meron pa. Sagot ko rin yung ating word of the day. Ayan. Para makuha yung ating medium component. Witness of the day. Witness of the day? Hindi, ang word of the day Word of the day ay? Witness. Yehey! Pero talaga magwe-wet
witness ka dito dahil Umuulan. Umuulan, Sa oo. Barangay San Antonio, meron kang medium component. Hatid sa atin ng Astron, alagang, syempre, alagang maasahan, at meron ka rin grocery mula yan sa ACS at sa DZRH, at bangong kablum ang hatid ng inyong mga labahan kapag inanlawan kahit na umuulan gamit ang Charm Popcorn Purple Eternity. Kaya babanlawan gamit ang Charm Popcorn, ang pinakabagong disenyo ng DZRH t-shirt. Thank you ng DCRH. Dos por dos, Jerry Baha and Anthony Tabernac. Welcome po, welcome. Thank you, Ingat po thank kayo. you, Nancy. Thank you. Talagang DCRH kami, dos por dos. Yun. Anthony, Jerry Baha. Ako, maraming salamat, Nanay Nancy. Maraming salamat sa inyo, sir. Thank you. At syempre, kung kanais manalo ng 1,000 pieces lagi tumutok sa DZRH, baka kayo sa dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity RH number 6 Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:11 na umaga, patuloy po ang pagdagsa ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument upang magsagawa ng kilos protesta laban sa katiwalian. Ayon sa NCRPO, wala pang malinaw na mensahe ang religious group sa kanilang ipinaglalaban, ngunit ayon sa mga miyembro ng INC na nasa lugar, ito nila ay bilang pagkondena sa korupsyon at katiwalian ng mga opisyal ng gobyerno. Patay sa report ni Val Gonzales, alas 2 pa lang na umaga ay nagkaroon na ng mga formation ng grupo hanggang sa umabot sa higit 500 katao ang natipon sa lugar pasado alas 4 ng madaling araw. Nagdulot ito ng pagsisikip ng daloy ng trapiko sa bahagi ng EDSA White Plains northbound dahil na rin sa nasa 30 sasakyan nakaparada sa daan. Bukod sa EDSA People Power Monument na magkakaroon din ng demonstrasyon sa Liwasang Bonifacio ngayong araw. Nagpatupad naman ng mahabagyang paghigpit sa paligid ng Malacanang kung saan isang gate lang ang bukas at pinadaraanan. Nakibalita tayo ngayon dyan mismo sa EDSA People Power Monument at naroon si RH15 Giselle Ricafort. Coming, Giselle! Hindi na lugan na noon ang karayong itong bahagi ng northbound lane ng White Plains sa Quezon City dahil ito sa nagpapatuloy na aktibidad dito sa area at nakapag-assemble na rin yung mga organizer ng pagtitipon ng entablado na gagamitin daw nila sa kanilang isa sa gawang programa. Bumuhos na yung malakas na yung ulan dito sa area pero hindi nagpapatinag yung mga participants na galing pa sa iba't ibang lalawigan kagaya ng Bulacan at doon sa Zambales. Yung sinusubukan natin na participant dito sa lugar kung yung kanilang bibig walang gustong magsalita, no? Kung ano yung kanilang pakay, ano yung kanilang direktang panawagan. Tukod naman yung patungo dito sa area, tukod yung trapiko sa northbound lane mula doon sa Bonnie Avenue at sa underpass ng Shaw Boulevard sa Mandaluyong City. Nandun na pala buntot, Giselle. Nandun na sa may Bonnie. Nandun na yung buntot. Bonnie na. Ng Corinthian dito sa Quezon City. Ito yung papasok ng White Plains kung saan buhos yung mga participants ng pang pagtitipon. Imbudo rin yung daloy ng mga sasakyan at nasa kulang-kulang 20 minuto tayong hindi halos umusa doon. Kasama pa yung ibang sasakyan kahit pa may mga nagmamando ng trapiko. Sarado sa daloy ng trapiko itong northbound ng White Plains dahil nga sa White dami Plains Road, ng oo. mga sasakyan na nakaparada at sa dami rin ng mga titipon dito ngayon. Hindi natitinag yung hindi pa natin tukoy kung gaano karami ng mga participants sa lakas ng hugos ng ulan. Ito sa Giselle, di ka pumayos para sa Reservation sa Pilipinas. So Giselle, ang buntot na pala ng traffic doon sa Bonnie Avenue, EDSA. Aha, mahaba na. Lampas na sa crossing. Pero gaya nga nung binanggit kanina ni Val at saka ni General Aberin, merong nadadaanan. Yung EDSA busway at saka isa pang lane. Kaya yung northbound ng mga kababayan nating motorista,
Meron silang may bus lane. may bus Kasi lane wala na- naman harang yun eh. wala. Bus lane tsaka isa pang lane. Isa pang lane. Ayan, nakakadaan din. Tsaka doon sa White Plains, yung road, White Plains Road going to Katipunan, Yes. isang lane lang ang naisara, sabi ni Giselle. So, ibig sabihin, yung kabila, madadaanan. Madadaanan. Yun ang importante, yung may madadaanan. Samantala, Pangunahing balita. it's your turn. Patay ang isang 14 anyos na grade 10 student matapos pagsasaksakin sa loob mismo ng kanilang bahay sa Baliwag, Bulacan. Kwento ng ina ng biktima, bandang alas 13:30 nang silipin niya ang kanyang anak sa loob ng kwarto. Dito umano niya nakita ang biktima na may saksak sa leeg at naliligo sa sariling dugo. Napagalaman na nadatnan din ng ina ang biktima sa loob ng kwarto ang isang guro na si Alyax Dax na ngayon ay nasa kustodiya na ng pulisya para sa investigasyon. Sumuko sa pulisya ang 12 anyos na grade 7 student na nanaksak ng isa ring minor de edad sa labas ng paaralan sa Bacolod. Ayon sa Police Regional Office Negros Island Region, nagtamo ng minor stab wounds ang 14 anyos na grade 8 student matapos umanong saksakin ng kapwa estudyante. Batay sa ulat, nagkaroon ng kaguluhan sa labas ng Sumag National High School bandang alas 4 ng hapon at nang humupa na ang tensyon ay dito na nakita ang biktima na may mga saksak. Isinugod siya sa ospital habang agad namang nagkasa ng investigasyon ang mga otoridad. Ngunit hindi pa man nakalilipas ang isang oras ay nagtungo na sa pulisya ang grade 7 student para sumuko. Sa ibang balita, kinwestiyon ng isang mambabatas ang Office of the Ombudsman kung anong mahalagang impormasyon ang maibibigay ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kapalit ng pagiging state witness sa investigasyon sa flood control. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, may karapatan ang publiko na malaman kung ano ang dinadala sa mesa ni Bonoan kung aalisin ang mga kasong plunder at graft laban sa kanya. Iginit ni Tinio na bilang kalihim ng DPWH noong maganap ang irregularidad, dapat magbigay si Bonoan ng mahalagang ebidensya o paglalantad na sapat upang bigyang katwiran ang kanyang pagiging state witness. Nauna nang inihayag ni Ombudsman Jesus Crespin Remulla na nagain na sila ng mosyon sa Sandigan Bayan para maalis si Bonoan bilang akusado at maging state witness. May tuturing na positibong hakbang tungo sa transparency ang pagbabago ng posisyon ng kampo ni VP Sara Duterte kaugnay ng selyadong kahon mula sa BIR. Ayon kay House Private Prosecutor at Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., pumayag na ang depensa na buksan ng ating inventaryo at markahan ang naturang kahon na naglalaman ng tax records ni VP Sara. Gayunman may mga inilatag na kondisyon ng defense team gaya ng pagsasagawa ng mga kaukulang proseso sa isang executive session at confidentiality ng mga nilalaman nito. Git ni Tolosa, ipinauubaya na ng prosekusyon sa impeachment court ang pagresolba sa mga naturang kondisyon para maiwasan ang anumang delay. Ang mahalagaan niya ngayon ay nagbago na ang posisyon ng panig ni VP Sara at tiyak na mabubuksan na ang naturang kahon. At ang laman ng kahon Ay! ipinagpalit sa Kailangan may kondisyon. May kondisyon. May kondisyon. Samantala, 5 pang private prosecutors ang nadagdag sa House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni VP Sara. Ipinakilala ni Congresswoman Party List Representative Laila De Lima ang mga bagong prosecutors na sina dating Supreme Court spokesperson Teodoro Te, Reynaldo Robles, Arnold Labay at May Divina Gracia. Formal na rin- Reynaldo Robles. Sounds familiar. Reynaldo Robles. Abogado siguro yan ni Senator Trillanes. Alam mo, lagi niyang kasama. Noong araw pa. Baka nga. Oh, Baka Ray nga ito Robles, ngayon, si Ray oh, Robles, oh, Attorney Ray Robles. Formal na rin kinilala bilang private prosecutor si Benjamin Tolosa Jr. na kasalukuyan na rin tumatayo bilang legal spokesperson ng prosecution, habang nadagdag naman bilang spokesperson at impeachment advisor si dating Surigao del Sur Congressman Robert Ace Barbers. Ano ba? Congressman Ace. Advisor. Tatahi-tahimik ka, ha? Gate ni De Lima, isang pribilehiyo na ipakilala ang kanilang mga bagong miyembro na ay may malalim na karanasan na tiyak na makatutulong. Sa ngayon ay umaabot na sa 15 ang bilang ng mga private prosecutors para sa nalalapit na paglilitis ni VP Sara. Alas 7:20 na ng umaga. Susunod! Ito po! Si Senador Dante Marcoleta daw po ay kakasuhan na ng ombudsman sa linggong ito. Aba, Ano kaya ang kaso? Ay!
At si Senator Cheese kaya, meron ding kasong maisasampa laban sa kanya sa korte? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 720. This time check. DZRH. Pangunahing balita. Pangunahing balita. Alas 7:26 ng umaga. Ang mga sakit pala ni dating Secretary Bonoan, diabetes, spinal pain, carcinoma. Nako. Oo, tapos may problema din sa puso. Nako, ang dami palang sakit ni Secretary. Meron din yata sa prostate. Tapos ang edad na ay 80, ano na ba? May 80 na. Kaya pinayagan ng Sandigan Bayan na siya ay may hospital arrest. Oo, sa ganun siguro mas PNP maintindihan for humanitarian consideration. Yes. Yan lang ang tanong, sino ituturo niya Ayan, oo. na mas mataas sa kanya? Yun Kasi na kung ang ituturo niya mas mababa sa kanya, babalik sa kanya yon. Yun na nga. Dapat ang ituturo niya mas mataas sa kanya. Oo, Ano? Yun ang aabangan natin. Abangan natin. Nakatakda daw pong magsampa ng kasong plunder ang Office of the Ombudsman laban kina Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Kasama rin sa mga kakasuhan bukod kina Marcoleta at Defensor ang mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Nagugat ang kaso sa undeclared campaign contributions ni Marcoleta na umaabot sa 75 million pesos na inamin mismo ng senador na hindi niya idineklara dahil na rin sa kahilingan ng mga kaibigan na panatilihing anonymous ang kanilang pagkakakilanlan. Ang nasabing halaga ay campaign contribution ni na Defensor, Viray at Espiritu kay Senador Marcoleta noong 2025 midterm elections. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, for resolution na ito at maaaring isampa ang kaso ngayong linggo sa Sandigan Bayan. Pero Yuel, kahapon inoobserbahan ko si Ombudsman Boying Remulla, hindi niya binabanggit yung plunder. Hindi niya binabanggit na plunder ang ipa-file. Pa-file lang ng kaso, pero ang nauna kasing rekomendasyon ng fact-finding investigators nila ay plunder. Pero kahapon hindi niya binabanggit yung plunder. Abangan natin. Abangan natin kung ngayon. anong ipa-file na kaso. Baka naman plunder pa rin. Pag plunder kasi non-bailable yun. Non-bailable. O baka naman ito ay ibang kaso. Abangan natin kung anong ipa-file na kaso. Samantala, inaasahan namang maiakyat din sa korte ang reklamo naman laban kay Senator Cheese Escudero kaugnay ng flood control scam sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nasa preliminary stage ang naturang reklamo kasabay ng kasong plunder na ihaharap sa senador. Hindi naman nagbigay pa ng karagdagang detalye si Remulla kung anong mga partikular na kaso ang isasampa laban kay Senator Cheese. Samantala, binanggit din ng Ombudsman na ang nakaamba nilang paghahain ng kasong plunder sa Sandigan Bayan laban kay Senator Rodante Marcoleta at kinumpirmang under preliminary investigation na rin ang reklamong ihahain naman laban kay Senator Joel Villanueva. Alas 7:29 na ng umaga. Tuloy ang mga balita. Pangunahing balita. Chityampwa, 7:30 na ng umaga. Bukas na muli sa mga bisita ang Senado. Pwede na pala nating bisitahin si Senate President. Pwede na. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, tatanggap na muli ng mga bisita ang Senado alinsunod sa Visitor Management System na ipinatutupad ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Sa ilalim ng naturang sistema, magpapatuloy ang pag-iinspeksyon sa mga entrance, pagpapakita ng proper ID ng mga maglalabas-pasok, pagpatrolya sa Senate premises at iba pang hakbang para matiyak ang kaligtasan ng bawat isa. Bagamat pwede na uling tumanggap ng bisita, nilinaw naman ni Senate President Gatchalian na nananatiling naka-alerto ang Senado bilang paghahanda sa nalalapit na impeachment trial ni VP Sara sa Hulyo 6. Teka, yung Hulyo 6 ay Monday na pala. Oo, sa Monday na. Kabilis na pala. Ngayon ay, ano na ba ngayon? July 3. Sweldo. Sweldo ngayon, wag mo na lampasan yung sweldo.
Sweldo na. Minamadali yung Friday. Oo, sweldo ngayon. And, June 30. Ayan. oo, at 3 linggo na lang, humigit kumulang, kulang-kulang 3 linggo na lang, birthday na ni Kumbachero. Ganun ba? July 19. Tandaan niyo po. At bukas po namin tama-tama. lalabas yung Kumbidado detalye. kayo dyan dahil sama-sama tayo. Dahil yan ay araw ng linggo. Tama-tama. Tulis ng panahon. Yung detalye po i-announce namin bukas. I-announce po namin yan. Samantala, pinangunahan ng Department of Information and Communications Technology at ng Korea International Cooperation Agency ang groundbreaking ceremony para sa itatayong National Cyber Security Center. At ito po itatayo dyan sa Valenzuela. Ang naturang landmark project na nagkakahalaga ng $25.6 million ay pinondohan ng COICA o nitong Korea International Cooperation Agency at naglalayong palakasin ang depensa ng bansa laban sa mga sophisticated global cyber threat. Ayon kay South Korean Ambassador Lee Zhangwa, ang proyektong ito ang magsisilbing primary hub ng bansa para sa threat intelligence, incident coordination at real-time network monitoring. Naisa katuparan na nasabing proyekto kasunod ng state visit ni South Korean President Lee Jae-myung sa Pilipinas noong Marso. Ito yung mga cyber security threats, Kumbachero. Yes, Pero yung threat sa kapakanan ng mga kabataan, iba naman yun. Iba At yun. yun ang dapat na I-prioritize ng DICT. I-prioritize ng DICT. Ulitin natin yung binabanggit namin ni Kumbachero, actually para na kami sirang plaka dito Naalala nyo, nung pang mga nakaraang Nakaraang panahon pa. Binabanggit na po namin yung tungkol dun sa kakayanan ng gobyerno na kontrolin ang i-require, gawing mandatory sa mga social media platform na yan, lalo na doon sa KYC, yung Know Your Client na kailangan bago makapag-open ng account, matiyak na totoong tao yung nagbubukas ng at account. ikaw mismo yung taong nagbubukas ng account at hindi identity ng ibang tao. Tulad nung binibigay nating example nitong nakaraan na si Mabel. Si Mabel ay nakopya yung kinuha yung pangalan niya, yung profile picture niya at nakapagbukas ng panibagong account. Hindi ba? Paanong napayagan ng Facebook yun? Yan ang problema. Kaya ako naniniwala akong Bachero na even now, when there's someone else who cares, when there's someone home who's waiting just for me. Even now. hindi. Even in the absence of a law, pwede pong kumilos ang DICT maging dyan. proactive. Yung sinasabi nga natin, Kumbachero, na motto proprio. Di ba? Yung on its own initiative. Dapat maghihintay tayo ng batas. Ano mangyayari sa mga anak natin habang walang batas? Naalala ko tuloy yung tungkol dito sa juvenile justice law na ito naka-6 na taon ng Duterte na galit dun sa juvenile justice law. Ni isang batas na tungkol dun para baguhin yung batas, walang nangyari. Wala naman. Hindi ba 2005 pa yung batas na yan? Kaya nga. 2005, 2006. Bakit? 2006. Tapos naka-6 na taon yung Pangulong Duterte. Wala namang batas. So wag nating hintayin ng Kongreso at wala tayong masyadong maaasahan pagdating doon. Ang executive through its administrative powers kayang-kaya, especially itong mga regulatory powers na meron naman kayo. Yun lang sinasabi natin na gobyerno. Patunayang mong may gobyerno. Yun, para maramdaman kayo ng tao. Tiniyak po ng PNP na ligtas at maaari nang magbalik eskwela ang mga estudyante ng Batangas City Integrated High School. Hindi makaraang suspendihin ang klase sa naturang eskwelahan kahapon matapos makatanggap ng mensahe mula sa isang Facebook user na umanay nagbantang mamamaril o mananaksak ng mga estudyante. Tulad nito. Yan. Facebook user nag-post. Hindi mo malaman ngayon kung totoong tao itong Facebook user na to. Ayon kay City Police Spokesperson Lieutenant Sharon Ama, ang naturang mensahe ay pinadala ng isang dummy account, na nagpakilalang grade 10 student sa nasabing paaralan at biktima ng bullying. At
Matapos ang isinagawang investigasyon at assessment ng pulisya, kinumpirma ng hari na ligtas ang eskwelahan at walang anumang banta sa seguridad. Inasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong headquarters and support facilities ng Regional Mobile Force Battalion sa Maimbung, Sulu. Tampok sa bagong Camp Haji Suudtan ang isang 4-story administration building, magkahiwalay na barracks para sa male and female personnel, firing range at iba pang support facilities na makatutulong sa pagpapalakas ng operational readiness ng Hanay. Ayon sa Pangulo, ang naturang bagong headquarters ay tanda ng commitment ng pamahalaan na paigtingin ang law enforcement at kapayapaan sa lalawigan. Wala na talaga, kumbatsero. Hindi na ginagamit ni Mother na ang proyektong ito'y sumasalamin. Ang nakakalungkot din, no? Oh, nakakamiss din, no? Kasi nga Doktora Jessica D, magandang morning. Sinawaan na si Mother. Oh. Ganun ba? Wala raw nangyayari sa parinig. Ganun ba? Diretsuhin mo na kasi. Mother, diretsuhin mo na. Diretsuhin na. Ang proyekto ay matatagpuan sa 1.5 hectares property sa barangay Buwalo, Lipid at magsisilbing permanenteng headquarters ng Regional Mobile Force na 9B na responsable sa police mobile operations sa mga lalawigan ng Sulu, Tawi-Tawi, gayon din sa Isabela City sa Basilan. Alas 7:37 na umaga, Chityam Sam Chithun. Susunod! Dito po! Sino tong sumisikat na aktor na hirap daw maglakad at laging nangangalay ang binti dahil sa suot na elevator shoes? Ayun. Gusto palang mukhang matangkad. Gustong tumangkad. Ay, kuya. Ilang inches kaya nangangalay? Oo, medyo mahirap din yan. Kapag masyadong mataas siguro, talagang mangangalay. Yung mga babae lang na naka-heels, maaawa ka eh. Yung matataas ang takong talaga. Sobrang taas. Oo, kita mo yung mga binti nila, nagagalit na galit yung... Galit na galit yung muscle. Yung muscle sa binti, no? Kawawa din yung mga gustong tumangkad. Nakikiramay kami sa Boss Alan. Huwag nyo na kasing ipinipilit. Boss Alan. Kapag tayo ipinanganak, ganito lang ang height natin. Ayos na yan. Ayos na yan. Wala nang... David Oro. Basta't kapag sa kwentuhan, maging mayabang ka na lang. Gano'n na lang. You stand tall. Di ba? Sabihin mo, yan, laki-laki yan. Pero alam mo bang ganito lang ano yan? Ikaw ngayon na maging mayabang, di ba? Sa bagay, marami akong narinig na maliliit na mas maliliit pa sa akin. Ganon kung makipagkwentuhan. Talaga naman, no? Pacheco. Kuya Boy Fabian, magandang morning. Ate Lani. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:39. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. DZRH, pangunahing balita. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. Hoy, Tito Albert. Tito Albert nagalis. Sira pala yung cellphone mo, ha? Kaya hindi mo ako natetext, ha? Sira. Tita Helen, bakit hindi na ipapagawa? Hindi ba na ipapagawa yung cellphone na yan? Nagpaparamdam na yung cellphone, ha? Gusto nang mapalitan, ha? Si Uncle Jess Bartolome pala, birthday din, kumbatsero. Yun yung binati natin kahapon. Si Uncle Jess. Uncle Jess Bartolome, tsaka si Chody. Chody Bartolome. Ayan, sabi ni Kuyang Els Bartolome at tsaka ni Kuyang Nick Bartolome. Ay, Kuya Obet Imperio, magandang morning. Kumusta na bang mga katropa natin dyan sa San Ildefonso, Bulacan? Ayan, Ay, baka kailangan nyo na magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, Mag-Cherylum pre-painted ka na! Kumusta kaya doon sa People Power Monument at saka sa Liwasang Bonifacio? Sige nga, Umuulan balikan natin. Umuulan na ba dyan? Umuulan ba uli dyan?
Sino unahin natin, kumbachero, sa... Puntahan muna natin ang Liwasang Liwasang Bonifacio. Bonifacio. Andon si RH9, Tina Nolasco. Kamintina! Jerry Katonying, we want the truth. Ito ang sigaw ng mga relista dito sa Liwasang Bonifacio sa Ermita, Maynila, na hindi nagpatinag sa muling pagbuhos ng malakas na ulan at kanya-kanya ng bukas ng kanilang mga payong at suot ng kapote. Ayun. Habang hawak ang mga banner na may nakalagay na bakit si Marcoleta ang ikukulong, kayo ang mandarambong at ang makurakot ang makasuhan, wag ang nag-iimbestiga ang ikulong. Bandang 7:20 a.m. Katunying ka, Jerry, opisyal na nagsimula ang programa sa pamagitan ng mga awitin na malakonsert. At sa mga oras na ito ay... Malakonsert na awitin? Oo, itong mga kabataan ay nag-awitan kaninang bandang 7:20 a.m. At yan nga ang hudyat ng pagsisimula ng programa. Matapos yan ay sinimulan na ang pagsigaw nitong mga reliyista. Ang lakas ng ulan, ano? Want the truth. At kabilang dyan We want yung the truth. presentasyon. Presentasyon. Teka muna, Tina, ano na ang grupo ulit talaga yan? Nagpakilala na ba sila kung anong grupo yung nagrarally dyan? Sa mga oras na ito, hindi pa rin nagpapakilala itong grupo at muli nang sumilong dahil nga dito sa biglaan na ng mga lakas ng buhos ng ulan. Oo, lakas Mamaya kukumpirmahin natin kung lahat pa sila rito ay miyembro nga ng Iglesia ni Cristo. Pero sa initial na ulat ng Manila Police District, ito nga ay hindi pa kumpirmado pero binaberipika nila na mga miyembro nga itong lahat ng Iglesia ni Cristo. At sa ngayon ay nasa 200 tauhan ng Manila Police District ang nakadeploy ngayon upang tiyakin ang seguridad at kaayusan sa nasabing pagtitipon. At ayon kay MPD spokesperson Pilipinas, eksaktong 12 a.m. pa nandito ang mga relista na naglatag na ng kanilang mga tent at trapal na kanilang maupuan at mahigaan. Ang Yan po ang update. Tina, ang Liwasang Bonifacio ay nasa loob naman yan, 'di ba? Yung nasa tapat nung nasunog na post office. So hindi naman apektado yung daloy ng traffic from Quiapo going to Taft, tsaka yung Taft going to Quiapo. Yun sa may tapat ng Metropolitan Theater. Maluwag naman ang daloy ng Maayos, traffic ayun. dito, bagamat may mga nakaparking, pero nakalulusot naman sa daan yung mga sasakyan. At Jerry, kaugnay nga niya na tinanong din natin kay MPD spokesperson Pilipinas kung may permit ba itong mga reliyista na nag-set up nga ng stage dito. Ayon naman kay MPD spokesperson Pilipinas, ito ay Freedom Park. Freedom Park yan. Hindi kailangan ng permit. Walang permit. Tama. Dyan, Jerry. Okay. Yan muna ang update Ingat dito. magpayong ka. Tina, magpayong ka. Salamat, Katonying. Ito si Tina Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula sa Maynila, sa may Liwasang Bonifacio, bumalik tayo sa QC, People Power Monument. Nandun si RH5, Val Gonzales. Val, kumusta na dyan, Val? Anthony at Jerry, nagdagdag pa ang Quezon City Police District ng bilang ng mga tauhan para mangalaga sa seguridad at sitwasyon dito sa EDSA People Power Monument. Kasunod ito ng 7,000. Kasunod ito ng 7,000 bilang na ang estimate ng Quezon City Police District kung gaano karami na ang sa ngayon ay nandito sa EDSA kanto ng White Plains Avenue dito sa Quezon City. Bago mag-alas 8 ngayong umaga, Jerry at Anthony, ngayong oras na ito, ay lalo pang lumakas ang buhos nitong ulan. Pero sa kabila nito ay hindi natitinag ang mga miyembro ng ating mga kababayan na sagawa ng peaceful rally laban sa korupsyon. Literal ka Jerry at Anthony na bumubuhos ngayong oras na ito ang malakas na pagulan. Yung mga tauhan ng Quezon City Police District na nasa aking harapan dito sa EDSA tabi ng People Power Monument ay literal na basang-basa na at ang ilan ay nagtabi-tabi na at iniladlad at pinag-aatiyan na yung silong na naidudulot nitong isang malaking tolda. Yan yung kanilang sitwasyon ngayon. Habang yung ating namang mga kababayan ay mayroong kanya-kanyang mga payong, mga kapote at yung iba ay walang kwenta sa kanila yung pagbuhos ng ulan na ito. May programa na bang ginagawa, Val? May mga nagsasalita ba na diyan sa may entablado bang ginawa diyan?
Walang entabladong ginagawa pa rito, Jerry. Walang entabladong ginagawa at wala ding nagsasalita. Although kanina nung maaga pa ay may mga sasakyan na mayroong kargang mga kagamitan, mga speaker system na kanilang dala-dala. Pero para doon sa magpahayag na ang mga agkabit ito nangyayari sa ating gobyerno sa panay. Nako, naputol na. Puputol Nasira na. Okay, Nasira. babalikan ka namin na Thank you, Val. Basta Val. Thank mag-ingat you. kayo ha. Yung kung umuulan, sumilong muna. Sana meron kayong kapote o payong. Thank you Val at sa ating mga RH reporters. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. 2 por 2. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baja, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Nulit lang po natin mga kababayan, lalo na po dun sa mga lalahok, sa mga pagtitipon sa labas, ang abiso ng Pag-asa. Rainfall Advisory number 2. Ayan. Kanina pong alas 5 ng umaga ito inilabas at malamang may update na rin sila maya-maya. Expect light to moderate rains over Quezon, Batangas, Rizal, Bataan, Laguna, Bulacan at Cavite, pati na sa Metro Manila. Ibig sabihin daw po nito ay katamtaman hanggang medyo malakas-lakas na ulan ang mararanasan. Mag-iingat po tayo dahil sa napaka-importante na malusog ang katawan natin lalo sa panahong ito. Yung pong mga announcement ni Ombudsman Boying Rimulya na minsan ay tinitingnan na iba, ano ba to? Depende ba sa usapan? Bawa, sinabi niya nun, hinug na ang kaso laban kay Senator Joel Villanueva at itong kay Senator Chis Escudero. Kahapon po, nag-announce po siya, sabi niya, yung inirekomenda daw po na kasong plunder laban kay Senator Joel Villanueva ng DOJ, kulang. Kaya magsasagawa daw po sila ng sarili nilang investigasyon sa ombudsman. Ayun, oo. So, ang tingin tuloy ng iba, teka muna, bakit pagka kakampi, doon na nga. dinidribble ang kaso Doon at baka ang napupunta ending ay absuelto pa. Pero kapag critical sa pamahalaan, kapag kalaban ng administrasyon ay inaapura. at ang bilis ng Ang bilis ng kilos, resolusyon. umaaksyon Ngayon! Yun po ay dapat na harapin. At ito po ang ng, dahilan ombudsman. At yan ang dahilan kung bakit may mga ganitong pagkilos sa kalsada. Nananawagan ng transparency, accountability, katotohanan, hindi lang para sa isang side. Kailangan pare-parehas ang treatment. Sa lahat. Kapag nagkasala, managot, papanagutin. Patunayan po ng sana ng ating ombudsman, ang tinutukoy na natin si Ombudsman Boying Rimulya, mapatunayan na ito pong kanyang posisyon ay talagang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lang. Ganon sana. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baja. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na.